Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Tino. Sa kabila niyan, magdadala pa rin ng pagulan o draft nito sa ilang lugar sa bansa. Samantala lumakas pa at isa ng tropical storm ang binabantayang bagyo sa labas ng PAR. Kung saan ang tatama ang lugar ng bagyo, alamin sa detalye ni Ais Martinez live mula sa Pag-asa. Ais? Audrey, tumindi pa nga ang lakas nitong si Typhoon Tinon habang binabaybay nito ang West Philippine Sea at may taglay itong hangin malapit sa gitna, umaabot sa 190 kilometers per hour. May bugso ng hangin din, umaabot sa ang taglay nitong hangin umaabot sa 155 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, huling namataan ito sa north section ng Kalayaan Islands, 265 kilometers north-northwest ng Kalayaan Islands. At ayon din sa Pag-asa, posibleng tumama ito sa central section ng Vietnam mamayang gabi. Sa ngayon, dahil nga malayo na ang Typhoon Tino, nakababa na ang wind signal sa malaking bahagi ng Southern Luzon at Visayas, nanatili na lamang ang signal number 1 dito sa Kalayaan Islands. Kaya sa puntong ito, pag-usapan o alamin naman natin ang ilang pa mga detalye sa paparating na potential super typhoon na minomonitor nga ng Pag-asa. Kasama po natin ang ating weather specialist, si Sir Bien Manalo, para pag-usapan ito. As early as Saturday, kapag ito ay nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility, ay may mga pagbugso na tayo ng hangin na mararanasan natin una dito sa Bicol Region. And eventually, habang papalapit pa to sa ating kalupaan, by Sunday ay may mga kaulapan na magdudulot ng mataas na tsansa ng pagulan dito in general sa eastern part ng Luzon. Kasama dyan yung Cagayan Valley Region, Aurora at Quezon. Ano naman po ang mga lugar by next week or by this weekend makararanas ng mga signal warnings, signal number 4 at 5? As early as Saturday, kasama dyan yung mga probinsya sa Cagayan Valley Region, Cordillera Administrative Region, at ganoon din naman sa Ilocos Region, yung makakaranas ng signal number na umaabot ng 4 to 5. Okay, maaari niyo po bang banggitin ang specific provinces na maaari ngang itaas sa signal number 4 at 5 by next week? Opo, sa kasalukuyan po, kung pagbabasihan natin itong ating advisory, itong track nitong si Pre-1, ay yung mga probinsya ng Isabela, ganun din naman kasama yung Tugigaraw, yung mga probinsya dito sa Cordillera Administrative Region, Apayao, Ilocos Region, Ilocos Sur, ganun din naman dito sa Abra Mountain Province. At yun po yung mga probinsya na yan. Alright. At sa mga nakatira naman po sa coastal areas, ano pong mga baybayin dagat o coastal areas na maaring maapektuhan ng daluyong? Opo, yung daluyong po, yung tinatawag din natin na storm surge, nakadepende po yan. Again, yung forecast na track po natin ay posible pa na magbago. Ito po yung cone of confidence, so tinatawag natin na cone of probability. So pwede pa umakyat at bumabayan at magbago yung track natin. Nakadepende din po dyan kung ano yung mga lugar na yung coastal areas na makakaranas ng mahigit 3 meters na mga pag-storm surge na daluyong. Opo. Maaari niyo po bang banggitin specific areas as of this initial forecast? Kung pagbabasihan po natin yung eastern part ng Southern Luzon, ayan, dito kasama din yung Ilocos, Camarines Sur, Camarines Norte, yung probinsya ng Quezon, at ganoon din yung probinsya ng Aurora, yung mga coastal areas natin dito sa mga binanggit natin na probinsya. At para naman sa ating gale warning, alin pong mga lugar delikadong pumalaot as early as this weekend? Anong seaboards? As early as this weekend ay yung seaboards po natin dito sa eastern coastal part ng eastern seaboards ng buong Luzon. Hindi na po natin i-advise na tayo ay pumalaot pa. Alright, sir. Konting update na lang tayo dito sa potential super typhoon Phuong Nguyen. Yan ay may international name na Phuong Nguyen at tatawagin nga itong bagyong Uwan pagpasok nito ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, nag-intensify na nga yan bilang tropical storm at may taglayan ng hangin umaabot sa 65 kilometers per hour at pabugso ng hangin umaabot sa 80 kilometers per hour. Gumagalaw yan sa mabilis na 20 kilometers per hour northwest at papalapit nga
ng bansang Pilipinas. Huling namataan niya sa 1,715 kilometers east of northeastern Mindanao. Yan muna ang pinakauli mula rito sa Pag-asa Headquarters kasama ang ating weather specialist na si Bien Manalo. Ako po si Ice Martinez ng PTV para sa Integrated State Media.